Isa pong magandang balita pong gagawa natin ngayon ng reaction video. Ang title po nito, Philippine-US Nuclear Energy Deal. Epektibo na. Suporta ng private sector kailangan. Mula po ito sa UNTV News and Rescue. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update ka kapag naglalabas ako ng ganitong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Our hope is that the private sector in the country will pursue nuclear power kasi may target tayo na by 2032 we have 1,200 megawatts Nakumpleto na ng Pilipinas noong June 26 ang requirements para sa 123 Agreement o ang Cooperation Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy na nilagdaan sa pagitan ng bansa at ng Estados Unidos, kaya't naging epektibo na ito noong July 2. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng impormasyon ang US ukol sa ligtas na paggamit ng nuclear energy. Actually, sa mga hindi pa po nakakaalam, no, noong araw pa po yan, yung nuclear power plant, no, na itatayo po sana sa atin dito po sa Pilipinas. Sa pamumuno po yan ng ating Apo Lakay, no, Marcos Sr. po, no, na sobrang nakakatuwa lang po na itutuloy na po o itinutuloy na po ng ating Pangulong PBBM ang legasiya ng kanyang ama na si Apo Lakay, no? Grabe po kasi yan, no? Sa hindi po nakakaalam po, ay talaga pong malaki po ang matitipid po natin sa kuryente. Malaki po ang ibababa ng konsumo ng ating kuryente kapag po napatupad na po ang nuclear power plant sa ating bansa. Maaari rin silang magpadala ng mga nuclear material at equipment na sumusunod sa standards ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, mahalaga ang kasunduan upang maiwasang magamit ang nuclear technology sa marahas na pamamaraan. Tama. Ang US, hindi sila mag-share ng knowledge na ito kung hindi sila sigurado sa mga control measures. Tama. So for example, yung sa nuclear non-proliferation. Kasi nga, may posibilidad na yung teknolohiya ay gagamitin para sa pag-produce ng weapon. Sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng maging commercially available ang nuclear energy sa bansa pagdating ng 2029 o 2030. Alam niyo po, no, marami po talaga ang makikinabang dito. Talaga pong lahat po talaga tayo, no. Lalo na po ang ating mga saling lahi, no, ang ating mga anak, no. Kapag po dumating ang araw talaga na napatupad po to at talaga pong gumana na ang mga nuclear power plant. No, sayang po talaga, noon pa po talaga sana tayo sobrang nakatipid sa kuryente kung natuloy po yun, yung project po ng ating Apo Lakay noon. Lalo na po sa Bataan Nuclear Power Plant. Sana lang po talaga wag na po talagang hadlangan to ng mga iba pang mga grupo, no. Kasi po sa tutuusin lang, sobrang late na po ang Pilipinas, no. Halos karamihan po ng bansa talaga ay may nuclear power plant kaya matipid po ang kanilang kuryente. Dito lang po sa amin sobrang taas po ng singil po talaga ng kuryente, lalo't nasa private sector na po ang mga kuryente po, no, mga kumpanya na yan. Talaga pong sobrang ang sakit po sa bulsa po talaga magtitipid ka. Kaya po ito talaga pag natuloy po ito, malaki pong tipid sa atin, sa mga consumer po, ang mga bills po natin sa kuryente, malaki pong ibababa kasi po talaga pong ganito po ang impact po talaga ng nuclear power plant. Wag po tayong matakot, no. Nasa new age na po tayo, nasa digital era na po tayo. Wag po tayong matakot. Kailangan na po nating may ganito tayo kasi po para makatipid po tayong lahat. Matagal na pong vision niyan ng mga Marcoses, no, na hadlangan lang po talaga noong araw. Kaya ito nga po ay tinutuloy na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Legasiya po yan ng kanyang ama na si Apo Lakay, no. Grabe po, no. Sana po talaga matupad to. Yun na nga po, no, sa 2030 po ang target date, no. Talaga pong sana talaga magdire-diretso po to. Marami pong project, no, ang isinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos talaga. Na talaga pong meron pa po tayong Agila Internet, no, na talaga pong na magiging libre ang internet natin sa Pilipinas, no. Project din po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang po, no, diretso na po natin. Right now, the best estimates would be in the late 20s or the early 30s
bago ito magiging commercially available. Yes. Ang ginagawa lang natin is to make sure that the government and the country as a whole will be prepared to make the decision Tama. and to implement that decision. Dapat talaga matupad na 'to, no, mapatupad na kasi po malaking ano 'to malaking kamenusan sa atin, no. May menos po lahat sa mga bayarin po talaga natin. Maikukumpara po natin yan sa ibang bansa na meron po nuclear power plant. Sobrang pong hina po o sobrang baba ng konsumo ng kanilang mga kuryentes. Kaya po yung mga binabayaran po nilang bill sa kuryente ay sobrang baba rin po. Malalaman po natin yan pag talaga napatupad po to. Nako, baka sabihin po natin ay bakit ngayon lang to, dahil matagal na po talagang isinulong to ng ating ex-president, no, Apo Lakay talaga. Yung vision po talaga nila grabe, no, ahead of time po talaga. Kaya ito po, sobrang late na nga po ang Pilipinas. Sana mapatupad po to para po malaking kabawasan po to sa ating mga babayaran, no, sa ating mga daily lives, no. Kasi po yung kuryente po talaga sobrang ano po yan, mahalaga po talaga sa atin, no. Hindi po talaga tayo mabubuhay na ngayon kung wala po talagang kuryente. Hindi po tulad noong araw talaga pong matyaga po tayo sa kandi-kandila lang, pero ngayon po talaga lahat po kasi gumagana na po ang ating mga trabaho, lahat po sa ating buhay ay gumagana na po dahil sa kuryente. Kaya kailangan po natin makatipid. Kailangan sana po mapatupad na to. Sana po wala na pong kumontra dito, no, sa nuclear energy na ginagawa po na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And to implement that decision. Umaasa ang DOE na susuportahan ng pribadong sektor ang pagtatayo ng mga nuclear power plants sa bansa. Ang pribadong sektor ang mag-aaral kung saan pwedeng ilagay ang mga nuclear power plant. Total yung sa Bataan, no, sana ituloy yon o i-renovate o talagang kasi abang na yun Dapat meron na po talaga tayong nuclear power plant yung sa Bataan. Sana po ma-check po yon yung maigi para makumpuni o talagang ma-renovate talaga siya, talagang maisaayos. Kasi po talagang equipped na po talaga po yung lugar na yon para po sa nuclear power plant. Talaga pong hindi lang po talaga natuloy noong araw. Kasi po talaga pong kumbaga nakaumang na po talaga yung lugar na yon. At syempre po sana po maghanap pa po ng mga ibang lugar na pwede pong tayuan ng nuclear power plant. Sobrang po to, malaking benepisyo po to sa ating mga mamamayan talaga. Sila rin ay maaaring magsagawa ng training para sa operasyon ng nuclear energy at tamang waste disposal ng nuclear. Pero sa ngayon, wala pa umanong private sector ang formal na lumapit sa ahensya na nagsasabing interesado sila sa pagtatayo ng nuclear power plant. Well, hopefully sana talaga merong umagri talaga dito kasi alam mo naman natin pag private sector 'di ba? Kanya-kanya yan Kumaga may mga iba-iba silang visions talaga kumbaga. Sana talaga ay suportahan nila ang proyektong to ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Philippine-US Nuclear Energy Deal. Naaprubahan na po kasi talaga to Kailangan na po talaga to ay talagang umuuna na po lahat sa gobyerno at mga private sector para po matuloy na po itong ating nuclear power plant. As far as I am concerned, wala pang nagpunta sa akin na we're willing to do that. But I have heard that some communities are willing. Any technology carries risks. Yes. And therefore, the thing to do is to minimize and to manage, to control those sources of risks. Habang wala pang nuclear energy sa bansa, hinihikayat ng Energy Department ang publiko at ang mga ahensya ng gobyerno na mag-invest sa iba pang renewable sources of energy kagaya ng solar energy at wind energy upang mabawasan ang konsumo ng coal na siyang nagdudulot ng polusyon sa hangin. Tama. JP Nunez, UNTV. Ayun lang po ate po nagawa ng reaction video to. Ano pong palagay nyo rito? I-comment nyo na lang sa baba kung anong naiisip nyo rito. Kung agree ba kayo o hindi dito po sa nuclear energy o nuclear power plant na pwedeng ipatayo po sa ating bansa. Para sa akin po, malaking benepisyo po to sa atin. Noon pa pong vision yan ni Apo Lakay. Hindi lang po natuloy noong araw kasi marami rin pong kumontra. At ayun nga po, dinidiretso po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang legasiya po ng kanyang ama. Ito na po, pag ito po talaga ay napatayo at gumana na po talaga nuclear power plant, makikita po natin ang kaibahan o diferensya sa ating mga bills, sa ating mga kuryente bills talaga. Kasi po ang nuclear power plant po ay malaking katipiran po talaga yan
sa ating mga konsumo sa kuryente kapag po napatupad po yan dito po sa ating bansa. Sobrang late na po talaga tayo ang Pilipinas, no, na magkaroon ng nuclear power plant. Sana po talaga ito po ay magdire-diretso at papatupad. Tayo pong lahat din na makikinabang dito, lalo na po ang ating mga anak in the future. Maraming salamat, till next time. God bless and peace out. Bye.